Sa mga oras na ito, ay sinimulan ng gumapang sa katawan ng Lightning Fairy ang ministro at ang nilalang mula sa Dark Sea. At habang tumatawa, ay sinabi pa ng ministro na ang kapangyarihang ito na magkontrol ng mga nilalang, ay talagang karapat-dapat bilang kapangyarihan na nagmula sa Sea of Darkness. Dahil ang mental invasion na ito ay nagawa ring makontrol kahit ang napakalakas na Lightning Fairy. Binara naman siya ng nilalang mula sa Sea of Darkness at sinabi na tigilan na niya ang walang kwenta niyang mga sinasabi at dalhin na sa kanilang base ang Lightning Fairy. Ngumiti naman ang ministro at sinabi na mukhang hindi ito mapalagay, ngunit sinabi rin niya na tutuperin pa rin niya ang kanyang ipinangako sa kanya. Ngunit galit na sinabi ng nilalang na hindi pa nga niya nahuhuli ang babaeng nakatakas, kaya tinanong niya ito kung magagawa ba talaga niyang makagawa ng 10,000 Dark Gear sa loob lamang ng isang buwan nang wala ang tulong ng babaeng iyon. Kumpiyansa namang sinabi ng ministro na dahil sa tulong ng Lightning Fairy na nahuli nila, ay hindi na nila puproblemahin pa ang kakulangan nila sa enerhiya, kaya hindi na rin nila kakailanganin pa ang babaeng iyon at ang kanyang mga imbensyon. Kasunod nito, ay humiwalay na ang ministro mula sa Lightning Fairy, at dito ay sinabi niya na, dahil wala na ngayon ang Dark Guild, ay maswerte pa rin siya dahil nandito pa siya. At sa kanyang tulong, ay malapit na rin nilang matupad ang kanilang layunin na makapasok sa kanilang mundo. Sa kabilang banda, ay naisip naman ng nilalang mula sa Dark Sea na matapos niyang masira ang selyo at makapasok sa mundong ito, ay nag-recruit siya ng 3 tao, ngunit hindi niya inaasahan na ang pinakamahina sa mga ito ang siyang makatutupad sa kanyang layunin. Samantala, nagsimula namang galawin ng ministro ang isang bagay sa lupa, at pagkatapos nito ay lumitaw mula sa ilalim niya ang isang malaking bagay na tinawag niyang alchemical metallurgy. Pagkatapos nito, ay iniutos niya sa kanyang kasama na ipasok doon ang Lightning Fairy. Sa pagkarinig naman nito, ay sinimulan niyang kontrolin ito sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Malfoy, at tinanong kung handa ba siyang ibigay ang lahat ng meron siya sa kanya. Agad naman itong kinumpirma ng Lightning Fairy, kaya pagkasabi nito, ay agad na siyang nagtungo at pumasok sa loob ng bagay na iyon. Kasunod nito, ay tuluyan ng isinara ng ministro ang tila capsule na bagay at dinala ito sa kanilang base. Samantala, sa kinaroroonan ng tren na sinasakyan ni Leping, ay makikitang nakaupo na sa harapan nila ang mga bandido. Kasunod nito, ay tinanggal na ni Elizabeth ang kapangyarihan niya na pumipigil sa kanilang pagkilos. Dahil naman dito, ay may pagdududang tinanong ng leader kung hindi ba talaga sila mga bounty hunters na binayaran ng Kingdom of Aristotle para hulihin sila. Nakangiti namang sinabi ni Leping na noong una ay inakala rin nila na sila ay miyembro ng Dark Guild, kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon nila sa kanila. Ngunit sa huli, ay nalaman nila na isa lang palang hindi pagkakaunawaan ang nangyari, kaya mas mabuti na nag-uusap na sila ngayon para malutas ang di pagkakaunawaan. Kasunod nito, ay tinanong naman ni Leping kung ano ang mayroon. Dahil bilang prinsesa ng Kingdom of Aristotle, ay bakit niya inaatake ang mga tren na papunta sa kanilang kaharian. Sa kabilang banda, si Elizabeth naman ay tila naiinip na sa pag-uusap na ito. Kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang layunin ng mga ito, dahil naiistorbo na nila ang oras ng pagsasama nila ni Leping. Sinabi naman ng prinsesa na simple lamang ang kanilang dahilan, dahil pinipigilan nilang makarating ang mga resources sa kaharian, sa gayon ay mapalaya nila ang mga tao doon at tuluyang mapabagsak ang kaharian. Kasunod nito, ay tinanong naman niya kung sino sila at kung ano ang kanilang layunin sa pagpunta sa Kingdom of Aristotle. Dahil naman dito, ay formal nang nagpakilala si Leping at sinabi na siya ang legendary hero, at ang kanyang kasama naman ay ang legendary demon queen na si Elizabeth. At kaya sila pupunta sa Kingdom of Aristotle, ay para himukin ang mga ito na sumali sa kanilang Hero Alliance upang labanan ang Dark Guild. Kasabay naman nito, ay naisip ni Leping na kaya marahil gusto ng prinsesang ito na wasakin ang kaharian ay dahil mayroong pag-aagawan ng kapangyarihan sa loob ng kaharian. Samantala, matapos marinig ang sinabi ni Leping, ay tinanong ng isa sa mga bandido ang kanyang kasama kung narinig na ba niya ang tungkol sa sinasabi nito na legendary hero at demon queen. Sumagot naman ang matabang bandido at sinabi na bagamat hindi niya pa iyon naririnig,
ay mukhang malakas nga ang mga ito, at base sa kanilang mga ipinakita kanina, ay talagang malakas nga sila. Sumagot naman ang prinsesa at sinabi na bagamat hindi niya alam ang sinasabi niyang Hero Alliance, ay kung ikukumpara ang Dark Guild sa Chaos Power ng Sea of Darkness, ay mas malaki itong banta sa kanila. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong ni Leping si Elizabeth kung ang Sea of Darkness na tinutukoy ng mga ito ay ang kaparehong bagay na nagtangkaring kontrolin si Chi-Chi noon. Naiinis namang sumagot si Elizabeth at sinabi na hindi niya matandaan, ngunit sa loob-loob niya, ay naiinis siya kay Leping dahil hindi pa rin ito sinasabi kung ano ang kanyang balak para sa darating nilang anniversary. Samantala, muling tinanong ni Leping ang prinsesa kung ano pa ang mga nangyari sa kanilang kaharian, at hinimok pa nga niyang ipaliwanag ang mga detalye nito. Kasunod nga nito, ay sinimulan ng ikwento ng prinsesa ang mga nangyari. At sinabi pa nga niya na ang lahat ng ito ay nagsimula noong bata pa siya, at noong mga panahong iyon, bagamat ang kaharian ay nasa estado ng pagkasarado sa lahat ng panlabas na kaganapan, ay maituturing pa rin itong mapayapa. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang kwento, ay inutusan siya ni Elizabeth na huminto. Dahil dito, ay agad na nagulat ang grupo ng mga bandido at tinanong kung ano ang problema. Nang mapansin naman ni Leping ang ginagawang teknik ni Elizabeth, ay tinanong niya ito kung gagawin na naman ba niya ang teknik na iyon. Agad naman itong kinumpirma ni Elizabeth at sinabi pa nga, na kung papakinggan niya mula sa kanila ang buong kwento, ay baka abutin na sila ng siyam-siyam. Kaya pagkasabi nito, ay pinakawalan na niya ang kanyang kapangyarihan at direktang lumipad sa ulo ng mga bandido. Pagkatapos nito, ay bumalik ito kay Elizabeth at sinimulang edikit sa kanya si Leping, sinasabing panuurin nila ito na magkasama. Kasabay nito ay naisip din niya na sa paggawa nito ay magagawa rin niyang makita ang mga alaala ni Leping at kung ano ang pinaplano nito para sa kanilang anibersaryo. Kasunod naman nito ay nakita nila ang mga alaala ng prinsesa, kung saan masaya siyang kasama ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Nakita rin niya na kasama nito ang ministro, na ginawan pa siya ng robot na kuneho. Ngunit tila di kontento ang batang prinsesa, kaya agad niya itong kinalikot at kalaunan ay naging parang totoong kuneho ito. Ngunit hindi pa doon natapos dahil nilagyan pa niya ito ng likidong bagay, at pagkatapos noon ay nagkaroon ng sariling buhay ang robot at nagsimulang kumilos na parang totoong kuneho. Manghang-mangha naman ang ministro sa mga ipinapakitang ito ng prinsesa, kaya sinimulan niya itong turuan may kinalaman sa kanilang teknolohiya. Pagkalipas naman ng ilang panahon, ay nagtungo ang dalawa sa isang bahagi ng aklatan at dito ay ipinakita ng ministro ang ilan sa kanyang mga research. Ngunit sa pagkakita nito ay napailing lamang ang prinsesa at kalaunan ay sinimulan niyang burahin ang mga ito, na labis na ikinabahala ng ministro. Ngunit kasabay nito, ay nagsimula rin siyang magsulat ng kanyang sariling pagkakaunawa sa research na kanyang nakita, habang sinusubukan naman siyang pigilan ng ministro sa pagbura sa kanyang mga research, ay natigilan siya, dahil sa mga oras na iyon, ay napagtanto niya na itinama pala ng prinsesa ang kanyang research, kaya napaisip siya kung posible ba talaga na mag-convert ng enerhiya sa ganitong paraan, at matapos na itama ang lahat ng research, ay sinabi ng prinsesa sa kanyang guro na kapag ginawa nila sa ganitong paraan ang bagong device, ay maiiwasan nilang mag-overload ang bawat bahagi ng device na yun. Kasunod nito, ay lumipat ang eksena sa harapan ng laboratorio ng ministro. At habang masayang naglalakad patungo roon ang prinsesa, dala ang ilang materyales, ay biglang nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng pagkagulat. Dahil sa sandaling iyon ay nakita niya ang ministro na nagsasagawa ng eksperimento sa ilang mga tao. Nang makita naman siya ng ministro, ay ngumiti ito sa kanya at humingi ng pasensya, sinasabing hindi na siya nakapag-antay kaya sinimulan na niyang isagawa ang ilang mga pagsubok para sa kanilang eksperimento. Kasunod nito ay sinimulan na nga niyang isagawa ang eksperimento, at dito ay sinabi niya sa prinsesa na panoorin ang nangyayari, dahil ito ang tinatawag na Chaos Power mula sa Sea of Darkness. At malaki ang pagkakaiba nito sa ordinaryong magic power, dahil may kakayahan itong baguhin ang mismong pinagmulan ng buhay. Habang naghihingalo naman ang mga tao sa loob ng device,
ay sinabi ng ministro na ang tanging kahinaan ng kapangyarihang ito ay kinakailangan ng pagnanais na mabuhay ng isang nilalang bago ito tuluyang magpakita sa mundong ito. Kaya sa loob ng 60 taon, ay patuloy niyang ni-research ang tungkol dito at kung paano maayos ang kahinaang ito ng Chaos Power. Matapos namang sabihin ito, ay nagsimula ng mabuo ang mga Dark Gear. Kaya kumuha ng isa ang ministro at nakangiting sinabi na sa di inaasahang pagkakataon, ang kanyang mahirap na problema ay nasolusyonan ng imbensyon ng prinsesa. At bagamat kalahati pa lamang nito ang natatapos, ay nararamdaman niya na ang tinataglay nitong kapangyarihan. Pagkasabi nito, ay nagsimulang bumukas ang kanyang dibdib, at mula dito ay makikita ang kanyang lamang loob. At sa loob nito ay naninirahan ang nilalang mula sa Dark Sea, na sakto namang kinuha ang Dark Gear na kanyang hawak. At sa paggawa nito, ay biglang napasigaw ang ministro at nagsimulang magbago ang anyo, at naging mas bata ang katawan nito. Kasunod nito ay tumawa ang nilalang at sinabi na ang purity ng Dark Gear na ito ay nasa 60%. Matapos naman ang pangyayaring ito, ay tumawa ang ministro at tinanong ang prinsesa kung nakita ba niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Sinabi pa niya na kung patuloy silang magtutulungan at makapag-produce ng Chaos Power, ang sangkatauhan ay malalampasan na ang limit ng buhay at maaari pang mag-evolve patungo sa isang mas mataas na klase ng nilalang. At kapag nangyari na iyon, ang Kingdom of Aristotle ay ang magiging pinakamalakas sa buong kontinente at magagawa na nilang sakupin at pamunuan ito sa kanilang sariling lakas. Matapos namang masaksihan ang mga pangyayaring iyon, ay hindi pa rin makakilos ang prinsesa, at marahil ay dala na rin ng sobrang takot ay wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa ministro at sinabi na ipagpapatuloy na lamang niya ang kanyang research kinabukasan. Makalipas naman ang kalahating buwan, ay tinanong ng ministro kung hindi pa rin ba natatapos ang kanyang imbensyon. Sinabi naman ng prinsesa na napakahirap purify ang Chaos Power hanggang 80%, ngunit sa palagay niya ay posible pa rin iyon. At sa sandaling i-activate na nga niya ang makina, ay agad din itong naglabas ng mga Dark Gears. Ngunit sa sandaling subukan ito ng ministro, ay nanginig ito at hindi makakilos. Habang ang nilalang naman sa loob ng kanyang katawan ay ganoon din ang nangyari. Kasunod nito, ay nagsimulang lumobo ang katawan ng ministro. Kaya sumigaw ang nilalang sa loob ng katawan nito at sinimulang murahin ang prinsesa, saka tinanong kung paano nito nagawang baliktarin ang direksyon ng Chaos Power. Pagkatapos sabihin ito ay agad na sumabog ang buong katawan ng ministro at nagkahiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Matapos namang masaksihan ang nangyari dito, ay sinabi ng prinsesa na kapag wala ito sa laboratorio, ay tinutulungan niya ang mga tao sa loob na kanilang pinag-eksperimentuhan upang magkaroon ang mga ito ng pagnanais na wasakin sila ng tuluyan. Matapos namang makumpirma ang kamatayan ng ministro, ay lumipad siya patungo sa palasyo at dito ay nakita niya ang kanyang ama't ina, na hari at reyna, na nakaupo pa rin sa kanilang trono. Ngunit sa sandaling tawagin niya ang mga ito, ay nanatili silang walang reaksyon kaya agad niya silang nilapitan at hinawakan ang kanilang mga kamay, ngunit nanatili pa ring walang reaksyon ang mga ito at sa halip ay bumagsak pa nga ang mga ulo. Kaya sa puntong ito ay nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla, at habang iniisip niya kung paano nangyari ang lahat ng ito, ay nagsimula namang lumabas mula sa likod ng trono ang ministro at sinabi na hindi niya inaasahan na lalabanan ng prinsesa ang lason gamit ang lason din. Kaya't pinuri niya ito, sinasabing isa talaga siyang genius. Ngunit pagkasabi nito, ay tumawa ito, sinasabing ang mga tao ay takot na tumanda, magkasakit, at mamatay, at ang kanyang ama't ina ay ganoon din. Kaya tinanong niya ito kung sa palagay ba niya ay hindi alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mga ginagawang eksperimento. Pagkatapos nito ay bumalik na ang eksena sa tren na sinasakyan ni Leping, at dito ay sinabi ni Leping na matapos ang pangyayaring iyon, ay binuo ng prinsesa ang bandidong grupong ito kasama ang ilang mga sundalong kanyang nailigtas upang labanan ang Kingdom of Aristotle. Ngunit tinanong din niya kung bakit hindi ito humingi ng tulong sa Dwarf Kingdom o sa Sword Saint Guild. Habang sinasabi naman niya ito, ay naiinis na naisip ni Elizabeth na hindi pa rin niya nagawang mapasok ang mga alaala ni Leping,
kaya muli siyang nabigong makita kung ano ang pinaplano nito para sa kanilang anibersaryo. Samantala, sinabi naman ng prinsesa na wala siyang kontak sa labas na mundo, at ang ministro ay naglabas din ng isang bounty para sa kanya, kaya hindi rin niya alam kung sino ang kanyang mapagkakatiwalaan sa mundong ito. Nagkomento naman ang kanyang mga kasamahan, sinasabing ang prinsesa ang nagligtas sa kanila at nag-transform ng kanilang mga katawan para muli silang makapamuhay bilang mga tao. Kaya dahil sa ikalawang buhay na ito, ay handa silang mamatay para sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Sinabi naman ng prinsesa na kung hindi niya gagawin ang mga ito, ang ministro ay magpapatuloy sa kanyang ginagawa. At kalaunan, ang buong Royal City at ang mga tao nito ay magiging sakripisyo para sa Sea of Darkness. At bagamat hindi pa nila makumplito ang conversion device na iyon nang wala ang kanyang plano, ngunit nakakasigurado siya na konting panahon na lamang ay mabubuo din nila ito. Ngunit sa kalagayan nila ngayon, ang tanging magagawa nila ay ang mapigilan lamang ang pagpasok ng mga resources sa loob ng kaharian, sa gayon ay mapilitan itong lumabas. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.